Utos ba sa mga Kristiyano ang araw ng Sabat? Base sa Exodus 28 hanggang 10. Ano nga ba ang Sabat? Bakit sinabi na ipangiling ang araw ng Sabat o Sabado, gayong ang ginagawang pagdiriwang ay araw ng Linggo sa halip na Sabado? Kailan at bakit itinatag ang Sabat sa Biblia? At sino ang inutusang sundin nito? Hinihiling ba ng Diyos na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat ngayon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Bagong lahat, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Pag-isuportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat. Ano po ba ang ibig sabihin ng Sabat? Bakit ito ipinagdiriwang ng mga Israelita ang araw ng Sabat? Bakit ito inuutos ng Diyos sa mga Israelita at ano ang dahilan? Ang mga tanong ay tinatanong din ng maraming mga ngaral at mga taong hindi pagganap na nauunawaan ang paksa tungkol sa Sabat. Kaya babalik tayo sa banal na kasulatan at tinatanong ang mahalagang tanong para malaman ang tamang kasagutan. Dapat ba tayong lahat ay sumunod sa Sabat at mga tuntunin ng Sabat sa ating panahon? Sa kabila ng mga karamihan ay naniniwala na kailangan ipagdiwang ang araw ng Sabat o Sabado. Subalit kung ating sisiyasatin ay Linggo ang kanilang pagdiriwang o yung tinatawag na araw ng pahinga. Ang pinakaunang bagay na kailangan nating tugunan ay dapat malaman natin kung sino ang inutusan ng Diyos para ipagdiwang ang araw ng Sabat. Dapat ba nating ipagdiwang ang Sabat para sa ating mga Kristiyano? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Sabat? Magsimula po tayong bumasa sa aklat ng Malakay 4:4 ng Amplified Bible. Earnestly remember the law of Moses, my servant, the statutes and the ordinances which I commanded him on Mount Horeb, to give to all Israel. Sa Tagalog po, talagang alalahanin ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga palatuntunan at ang mga tuntunin ng aking inuutos sa kanya sa bundok ng Horeb na ibinigay sa buong Israel. Kaya mga ka-unbox, ang Sabat ay tiyak na isang utos ng Diyos at ito isa sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Horeb na mababasa natin sa aklat ng Exodus 28 hanggang 10 ng New International Version. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your town. Sa Tagalog po, alalahanin ang araw ng Sabat sa pamamagitan ng pagpapanatiling banal. 6 na araw kang gagawa at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Doon ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, maging ikaw o ang iyong anak na lalaki o babae, o ang iyong aliping lalaki o babae, o ang iyong mga hayop, o ang sino mang dayuhan na nininirahan sa iyong mga bayan. Dito po maliwanag na may pag-uutos ng Diyos ukol sa Sabat, at ito ay napapaloob sa 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moses. Ang mahalagang tanong, sino po ba ang dapat magdiwang ng Sabat at bakit ibinigay ng Diyos sa kanila? Ang Sabat ay iniutos ng Diyos sa mga Israelita na ito ay kanilang alalahanin bilang tipan ng Diyos sa kanila. Ito rin ay isang pagdiriwang na inutos ng Diyos upang gunitain ang ibang bagay.
Basahin po natin ang aklat ng Deuteronomy 5:15 ng New International Version. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Sa Tagalog po, alalahanin niyo na kayo ay mga alipin sa Ehipto at inilabas kayo roon ng Panginoon ninyong Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig. Kaya inutos kayo ng Panginoon mong Diyos na ipangiling ang araw ng Sabat. Kaya mga kaandak, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ipagdiwang ang Sabat at gunitain kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ipagdiwang ang Sabat. Ang tanong ngayon, isa ka bang Israelita na inalipin sa Ehipto para ipagdiwang ang Sabat? Dahil napakalinaw ng tagubilin, alalahanin na inilabas niya sila sa pag-aalipin sa Ehipto. Kung nandun ka, kung alipin ka sa Ehipto, dapat ay pinagdiriwang mo ang Sabat. Kung hindi ka kabilang sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto, ay wala kang karapatan na ipagdiwang ang Sabat. Bagamat ang Diyos ang nag-utos sa mga Israelita na ipagdiwang ang araw ng Sabat. Ang tanong, hanggang kailan ba ito ipinapatupad? Nag-utos ba ang Diyos na itigil na ang pangingilin sa Sabat? Sa katunayan, maaari pa nating matukoy sa Biblia kung saan talaga nagbigay ang Diyos ng tagubilin na itigil na ito, kung saan niya inalis o binawi ang utos ukol sa Sabat. Nagbigay ang Diyos ng tagubilin na itigil ang Sabat na mababasa natin sa aklat ng Hosea 2:11 ng Today's English Version. I will put an end to all her festivities, her annual monthly festivals, and her Sabbath celebration, all her religious meetings. Sa Tagalog, aking wawakasan ang lahat ng kanyang mga kapistahan, ang kanyang taunang at buwan ng mga kapistahan at ang kanyang mga pagdiriwang ng Sabat, lahat ng kanyang mga reliyosong pagpupulong. Mga ka-unbox, iyon ay ang Diyos mismo ang nagsasalita ng napakalinaw na nagsasabing kailangan nilang itigil ito. Si Propeta Jeremias ay nagbigay din ng nakakaragdagang patotoo sa desisyon ng Diyos na wakasan ang pangingilin ng Sabat. Mababasa po natin sa aklat ng Lamentation 2:6 ng Today's English Version. He smashed to pieces the temple where we worship Him. He has put an end to a holy days and Sabbaths. King and priest alike have felt the force of His anger. Sa Tagalog, pinagdurog-durog niya ang templo kung saan namin siya sinamba. Tinapos na niya ang mga banal na araw at mga Sabat. Parehong nadama ng hari at pari ang lakas ng kanyang galit. Kaya mga ka-unbox, ano ang pinapakita nito? Ipinapakita lamang nito na pagkatapos tumalikod sa Diyos ang mga Israelita, ang kanilang pangingilin sa Sabat ay naging aktwal na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang Sabat ay ganap na natapos at ang Sabat ay hindi na muling iniutos na sundin pagkatapos ng panahon ng mga Israelita. Ang Diyos ay naglagay ng kabuuan at ganap na wakas sa utos na iyon. Sa panahon natin ngayon, nalalapat ba ang Sabat? Dapat bang ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat? Yamang nabubuhay tayo sa ibang pagkakataon o sa madaling salita sa panahon ng Kristyanismo. Meron bang anumang patnubay mula kay Jesus at sa kanyang mga apostol tungkol sa Sabat at sa gayon ay susundan ng Iglesia? Sa kabila na inalis na ng Diyos ang pangingilin ng Sabat sa mga Israelita, subalit patuloy pa rin itong pinagdiriwang lalo na sa panahon ni Kristo. Patuloy ang pangingilin ng Sabat ng mga Israelita na kailangan huwag gagawa ng mga gawain sa araw na iyon
sapagkat iyon ay tinuturing na araw ng pagpapahinga at banal. Ngunit may pagkakataon na nagpagaling si Kristo ng may sakit sa araw mismo ng Sabat. Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 12:12 ng New International Version. How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Sa Tagalog, gaano pa nga kahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa, kaya't matuwid ang paggawa ng mabuti sa Sabat. Sa tagpong ito, binati ko siya ng gusto dahil sa kanyang ginawa. Pinagaling niya ang mga may sakit sa araw ng Sabat at marami pang iba. Nang makita ng mga Pariseo na ginagawa niya ito sa araw na iyon, na itinuturing ng mga Udyo na isang sagradong araw, inakusahan nila siya na hindi mula sa Diyos at lumabag sa kautusan. Ngunit, alam nating lahat ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nakagawa ng anumang kasalanan nang hindi niya ipinagdiwang ang Sabat. Bakit? Dahil alam na ng ating Panginoong Jesucristo na wala na ang Sabat. Maging ang mga Kristiyano sa daigdig ng mga Hentil ay hindi rin sila nagdiriwang ng Sabat. Basahin po natin ang aklat ng Colossians 2:16 at 23 ng Christian Community Bible. Let no one criticize you in matters of food or drink or for not observing festivals, new moons or the Sabbath. These doctrines may seem to be profound because they speak of religious observance and humility and of disregarding the body. In fact, they are useless as soon as the flesh rebels. Sa Tagalog, huwag hayaang punahin ka ininuman tungkol sa pagkain o inumin o sa hindi pagdidiwang ng mga kapistahan, bagong buwan o sabat. Maari ang mga doktrinang ito ay tila malalim dahil ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa reliyosong pagsunod at pagpakumbaba at pagwawalang bahala sa katawan. Sa katunayan, wala silang silbi sa sandaling maghimagsik ang laman. Kung mapapansin po natin, itinuring ni Apostol Pablo na ang Sabat ay walang silbi. Kaya mga kaanbak, dito ay tinuturing ni Apostol Pablo ang pangingilin ng Sabat bilang walang silbi o wala ng halaga, isang walang kwentang doktrina. Yaong mga tumutupad sa Sabat sa kabila ng pagkakilala sa tunay na Diyos at sa nasa tunay na pananampalataya ay bumabalik at muling inaalipin ng mahihina at kahabag-habag ng mga alituntunin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga espesyal na araw, mga espesyal na buwan, mga espesyal na panahon, mga espesyal na taon o mga Sabat. Ang mahalagang tanong ay kung dapat bang ipagdiwang ng isang Kristiyano ang Jewish Sabbath para igalang ang tipan ng Diyos sa kanyang sinaunang bansa. Isang tipan na sa wakas ay sinira pa rin nila noong nasira ang tipan ay ganun din ang tagubilin ng Diyos na tuparin ang pag-aalala nito. Ang Diyos mismo ang nagtapos sa pangingilin ng Sabat. Kaya po sa panahong Kristiyano ay hindi na po dapat mangilin sa araw ng Sabat. Bilang buod po ng ating video ngayon, una, ang Sabat ay iniutos sa mga Israelita. Pangalawa, kung hindi ka kabilang sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto, ay hindi mo kailangang mangilin sa araw ng Sabat. Tatlo, sa panahong Kristiyano ay hindi pinangingilin ni Kristo dahil batid niya na inalis na ang pangingilin ng Sabat. Pang-apat, ang Diyos ang naglagay at nagtapos ng Sabat. Pang-lima, sa panahong Kristiyano ay hindi na po dapat mangilin sa araw ng Sabat. Hanggang dito na lang po tayo at sana po nakadagdag kaalaman sa katotohanan ukol sa Sabat. Kung may mga comment po kayo, mga tanong o mga suggestion, paki-comment na lang po sa ating comment section. Ang lahat na ito, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.